Simulan natin ang pelikula sa isang padre de pamilya na nagngangalang Gao Jilei na basta-basta na lang tinanggal sa trabaho. Ang dahilan ay simple, hindi na siya bata at ang kanyang posisyon ay masyadong malaki ang gastos sa kumpanya. Nagdesisyon silang palitan siya ng mas batang assistant. Matinding dagok ito sa kanya. Sa loob ng mahigit 10 taon ay inialay ni Lei ang kanyang sarili sa kumpanya. Nagtatrabaho siya ng lampas sa oras, nag-o-overtime, at isinasakripisyo ang oras ng pamilya. Ngunit, wala itong halaga. Nang sabihin ng boss na si Santi na siya ay wala siyang magawa kundi ang umalis. Magulo ang kanyang isipan habang papalabas siya ng gusali, hindi niya alam kung saan niya kukuhanin ng pambayad sa utang sa bahay, tuition fee sa eskwela at pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Habang pauwi sa malamig na umaga kasama ang dagsa ng mga tao, patuloy na gumagalaw ang mundo nang wala siya. Makalipas ang isang buwan, nag-apply si Lei sa lahat ng kumpanya na pwede niyang applyan. Dahil sa kanyang edad ay hindi siya matanggap. Minsan ay napapahiya pa siya sa mga nag-i-interview. Sa bahay ay lumaki ang tensyon. Nang malaman ng kanyang ama na wala na siyang trabaho, may halong galit ang reaksyon ng kanyang ama. Kinwestiyon nito kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Hindi makapagsalita si Lei. Pakiramdam niya ay lubos siyang bigo para ipagtanggol ang sarili. Lumipas pa ang isang buwan, nabiktima siya ng scammer na binayaran niya ng malaking halaga upang makapagtrabaho siya. Ang perang iyon ay ang kanyang separation pay na kanyang huling pag-asa. Nang mahabaw ni Lei ang lalaki para bawiin ang pera niya ay wala na itong maibigay. Naintindihan ni Lei na ang hirap ng buhay ay naging bahagi na ng kanyang pamumuhay. Hindi nagtagal, binalita sa kanya ng asawang si Xiaoni na isinugod ang kanyang ama sa ospital. Nagmadali si Lei patungo sa ospital ngunit doon ay sinalubong siya ng panibagong dagok. Ang gastos sa gamutan ay mas mataas kaysa sa kanyang inaasahan. Hinihingi ng ospital ang buong bayad bago simulan ang kailangang operasyon. Sinubukan niyang makipagnegosasyon, ngunit bigo siya. Hanggang sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Xiaoni na si Lei ay natanggal sa trabaho. Nang sa wakas ay nalaman niya ito, ang kanyang galit ay hinaluan ng pagkadismaya. Hindi siya galit dahil nawalan ang asawa niya ng trabaho, kundi dahil itinago ni Lei ito sa kanya. Para sa kanya, ang kasal ay nangangahulugang pagtutulungan sa anumang mga pasanin at hindi pagtatago nito. Humingi ng sorry si Lei. Kailanman ay hindi niya nais na magdusa ang asawa, subalit ang kanyang pananahimik ay nagdulot ng mas matinding sakit kaysa sa kanyang nilayon. Mula sa araw na iyon, nagdesisyon silang harapin ang lahat ng magkasama. Hindi na dinala ni Lei ng mag-isa ang kanyang mga pasanin. Kinaumagahan, habang naghahanap ng mga bakanteng trabaho, napansin ni Lei ang isang delivery rider na nagngangalang Dashawn ang nagla-livestream sa TikTok. Narinig niya sa rider na kumikita siya ng mahigit 12,000 yuan kada buwan. Na-curious siya at tinanong ang rider kung kaya bang kumita ng 15,000 kada buwan sa ganoong klaseng trabaho. Nagsabi si Dashawn na kaya naman basta't masipag ka lang. Nagsabi ang rider na kung gusto niyang maging delivery rider ay i-scan niya lang ang QR code sa likod ng kanyang motor. Hindi nagdalawang isip, sinunod ni Lei ang alok ni Dashawn at nagpunta siya sa lugar ng pagpaparehistro kung saan ang mga delivery rider ay naghahanda para sa kanilang shift. Ang field manager na si Mr. Zhu ay tinipon ang lahat at ipinapaalala sa kanila na prioridad nila ang mga customer. Kailangan nilang panatilihin na kontento ang customer habang sinisigurong ang bawat order ay naihahatid ng mabilis at maayos. Nang humingi ng permiso si Lei na sumali ay nag-alinlangan si Mr. Zhu. Sa pag-aakalang siya ay isang matanda na naghahanap ng madaling trabaho, nagduda ang manager kung kakayanin ba ni Lei ang pisikal na pangangailangan ng isang rider. Gayunpaman, nagpilit si Lei na siya ay seryoso at handang ibigay ang kanyang makakaya. Ilang saglit pa ay dumating si Dashawn na nagsabing siya ang nag-refer kay Lei. Nagmakaawa naman si Lei sa manager sa pagsasabing hindi siya makahanap ng trabaho at kailangan niya ng pera. Sa huli ay naawa ang manager at sinabihan si Dashawn na turuan si Lei para makapagsimula na. Unang tinuro sa kanya ay ang paggamit ng delivery app. Sunod ay isinama siya nito sa bilihan ng motor kung saan ay kumuha siya ng hulugan. Nang makabisado na niya ang paggamit ng motor ay binuksan na niya ang food delivery app. Nagsabi si Dashawn na kapag nag-accept siya ng order ay doon na magsisimula ang oras. Kailangang makuha niya agad ang order sa tindahan at may deliver sa tamang oras.
At kung hindi ay makakakuha siya ng bad reviews at mababawasan ang kikitain niya. Unang sabak niya ay nagtataka siya kung bakit nauna siya sa tindahan ngunit bakit nauna pang makuha ng ibang rider ang delivery nila. Hindi niya alam na kailangan niya palang kuhanin ang order sa loob ng tindahan. Nagmadali siyang i-deliver ito sa kanyang customer ngunit late na siyang nakarating. Di pa nakakapahinga ay automatic siyang nakatanggap ng order. Nagmadali siyang pick upin ito at i-deliver ngunit nakaalis na ang kakain ng order. Sunod ay pahirapang paghahanap ng order. May customer rin na hindi makontak na nakuha pang magbigay sa kanya ng bad review. Grabe ang hirap na naranasan niya sa unang araw. Si Lei ay tahimik na lamang na tinanggap ang sitwasyon. Tulad ng sinabi ni Mr. Zhu, ang mga customer ay hari. Gaano man sila kawalan ng katwiran, kailangan niyang manatiling magalang at propesyonal. Sa bahay, bumalik si Lei na pagod na pagod. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong kahirap na trabaho. Napansin ni Xiaoni ang kanyang pagod at sinubukan siyang tulungang mag-relax, ngunit nag-alala siya nang makita siyang ganoon kalespag. Hinikayat niya si Lei na patuloy na maghanap ng mas magandang trabaho. Subalit maliit ang pag-asa na matanggap siya dahil sa kanyang edad. Inamin ni Lei na ang kanyang kita ay malayo sa sapat para suportahan ang pamilya. At dahil nagsisimula pa lang siya, ang kailangan niya lang ay ipagpatuloy ang nasimulan at pag nakabisado na niya ang trabaho ng isang delivery rider ay kikita rin siya ng sapat. Kinaumagahan, napansin ni Lei na bumaba ang kanyang performance rating. Desididong bumawi, nagsimula siyang magtrabaho ng mas masipag at sinoong ang anumang panganib, madalas gumagamit ng mga shortcut upang mas mabilis makapag-deliver. Ang mga pagkaantala, traffic, at walang galang na customer ay hindi na nakapagpabagal sa kanya. Nanatili siyang nakatuon, nakangiti sa harap ng bawat hamon, dala ng kagustuhang suportahan ang kanyang pamilya at tulungan ang kanyang ama na gumaling. Sa kabila ng haba ng pasensya niya sa mga pagsubok, kalaunan ay napagod din siya at naisipan ng sumuko. Nang gabing iyon, no-discharge na ang kanyang ama mula sa ospital. Ang dapat sana ay sandaling ginhawa ay mabilis na nagbago at naging mapait nang matuklasan ng kanyang ama ang bagong trabaho ni Lei. Ang pagkadismaya ay nauwi sa galit, at sinundan ito ng mga masasamang salita. Para sa kanya, ang pagiging delivery rider ay isang kabiguan na hindi karapat-dapat sa isang lalaking may pinag-aralan tulad ni Lei. Sinabi niyang nag-apply na siya sa libo-libong kumpanya, umaasa sa panibagong pagkakataon, ngunit wala man lang sumasagot sa aplikasyon niya. Ang rejection, pressure at ang kawalan ng pag-unawa mula sa kanyang pamilya ay mabigat sa pakiramdam niya. Bagamat sinubukan ni Xiaoni na aliwin siya, naabot na ni Lei ang kanyang sukdulan. Ang pagod na kanyang dinala ay tuluyang sumabog, at ang kanyang pagkadismaya ay naibunton sa mga taong pinakamamahal niya. Ito ay isang sandali ng kahinaan na kanyang dadalhin ng may malalim na pagsisisi. Isang araw, nakakuha siya ng order mula sa empleyado ng dati niyang pinagtatrabahuhan. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan ngunit nakilala siya ng dating kasamahan. Minaliit siya nito sa pagsasabing buti ay nakakakain pa siya ng 3 beses isang araw sa trabaho niya bilang delivery rider. Ngunit wala nang pakialam si Lei. Hanggat may pagkain ang kanyang pamilya sa lamesa ay sapat na iyon. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Si Lei ay may diabetes at kailangan ng regular na insulin injection para kontrolin ang kanyang blood sugar. Dahil bihira siyang magpahinga, lumala ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang itinulak ang sarili hanggang sa isang araw ay inabot siya ng pagkahapo at bumagsak habang nagde-deliver. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay may nagbago sa kanyang ama. Ang makita si Lei na patuloy na nagtatrabaho ng walang reklamo ay nagpalambot sa kanyang puso. Naramdaman ng matanda ang malalim na pagsisisi sa kanyang naunang galit. Nag-alok pa siyang itigil ang kanyang gamutan dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Napagtanto niya kung gaano kalaki na ang isinakripisyo ni Lei para sa pamilya. Ang mga puna ay napalitan ng mga paghingi ng tawad, at unti-unting naglaho ang pagitan sa kanilang dalawa. Dahil sa pagbabago ng puso ng kanyang ama, lalo pang naging desidido si Lei na bumuti. Nagsimula siyang humingi ng payo mula sa mga senior rider, kasama na ang isang nagngangalang Black, na kilala sa kanyang bilis at karanasan. Ipinaliwanag ni Black na ang mababang kita ni Lei ay nagmumula sa kanyang mababang performance score. Upang itaas ito,
Kailangan ni Lay na isaulo ang mas mabibilis na ruta at planuhin ang kanyang mga delivery ng mas episyente. Kapag tumaas na ang kanyang score, makakatanggap siya ng mga order na mas mataas ang bayad. Idiniin din ng kasamahan niya ang kahalagahan ng pagbuo ng relasyon sa mga restaurant partner. Malaki ang naitutulong ng pagtulong sa kanila sa panahon na abala ang lahat. Ang ilang minutong pagtulong ay makakatipid ng oras sa bandang huli. Ipinapaalala rin kay Lay na laging mag-deliver ng nakangiti gaano man siya kapagod o ka-frustrated. Ang mga delivery rider ay hinuhusgahan hindi lang sa bilis kundi pati na rin sa kanilang pag-uugali, dahil sa linya ng trabahong ito, ang customer ay laging hari. Kasunod ng mga payong ito, unti-unting gumaling ang pagganap ni Lay. Umakyat ang kanyang ranking at nagsimulang mag-iwan ng positibong review ang mga customer. Tumataas din ang kanyang kita. Gamit ang kanyang IT background, nagsimula si Lay na magdisenyo ng isang app para gawing mas episyente ang kanyang mga ruta sa pagde-deliver. Itinala niya ang bawat shortcut at ruta na itinuro sa kanya ni Black at nagplano siyang subukan ang sistema sa lalong madaling panahon. Bago niya ito magawa, ang kanyang kasamahan na si Lau ay naaksidente habang nagde-deliver. Agad niyang tinulungan ang kasamahan at inasikaso ang natitirang orders nito. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumisita sa ospital. Tiniyak ni Lau kay Lay na ang ganoong aksidente ay karaniwan lang sa kanilang trabaho. Ang tunay na sakit, aniya, ay ang marinig na umiiyak sa gutom ang kanyang pamilya. Kalaunan ay sinamahan ni Lay ang kasamahan pauwi at nagulat nang makita ang kalagayan ng tinitirahan ng pamilya nito. Ang maliit na barong-barong ay nakatayo malapit sa isang tambakan ng basura at sa loob ay nandoon ang kanyang may sakit na anak na lumalaban sa sakit na leukemia. Para kay Lau, maliit na bagay ang aksidente kumpara sa sakit ng kanyang anak. Magpapatuloy siyang magtatrabaho kahit anong mangyari. Pinayuhan siya ni Lay na laging mag-iingat. Mahalaga ang kumita ng pera, ngunit kung mamamatay siya sa aksidente ay wala nang mag-aalaga pa sa kanyang pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Lau at nanatili sa kanyang isip. Kinabukasan, tinipon ni Lay ang lahat ng mga delivery rider upang ibalita ang dinevelop niyang app. Nakabuo siya ng isang app na dinisenyo niya upang makatulong sa mga rider na mahanap ang pinakamabilis na ruta patungo sa mga customer. Simple lang gamitin ang app at mabilis na humanga ang lahat sa automatic navigation nito. Maging si Mr. Zhu ay nagulat sa inobasyon ni Lay. Di nagtagal, maraming delivery rider ang nagsimulang gumamit nito. Naging mas madali at mas mabilis ang kanilang trabaho. Ang sariling mga delivery ni Lay ay gumaan at bumilis din. Sa kabila ng tagumpay nito, mayroon pa ring mga depekto ang app. May ilang ruta na hindi kumpleto at si Black lamang ang nakakaalam ng pinakamahusay na mga shortcut. Nagdulot ito ng tensyon sa grupo. Lumaki ang pagkadismaya at nagsimulang tuksuhin ng ilang rider si Black. Inakusahan siyang nagtatago ng mahahalagang impormasyon para sa sarili niya. Alam ng lahat na mayroon siyang notebook na puno ng detalyadong mga ruta at tala ng delivery, ngunit tumanggi siyang ibahagi ito. Nanatili siyang kalmado sa simula at hindi pinapansin ang mga insulto. Gayunpaman, nang banggitin ng isang rider ang tungkol sa nakababata niyang kapatid ay nawalan ng kontrol si Black at nagkaroon ng gulo. Pinagtulungan si Black ng mga rider na naiinggit sa kanya. Mabuti na lang at naawat ng manager ang away. Naglabas ng sama ng loob si Black sa pagsasabing kasalanan niya ba kung mas malaki ang kinikita niya sa ibang rider. Ang gusto niya lamang ay mapabuti ang buhay niya. Pagkatapos ay nagdesisyon siya na tumigil na muna sa trabaho. Naramdaman ni Lay ang matinding panghihinayang habang pinapanood ang pag-alis ng isa sa pinagkakatiwalaan niyang kasamahan. Ngunit alam niyang kailangang magpatuloy ang buhay. Nang gabing iyon, malakas na ulan ang bumuhos sa syudad. Habang nagde-deliver ng mga order, nakita ni Lay ang kasamahan niyang si Shi at ang kanyang anak na nakatayo sa ilalim ng silungan, basang-basa at nanginginig sa ginaw dahil wala silang kapote. Walang pag-aatubili, ibinigay niya ang sarili niyang kapote sa kanila. Dahil sa pagkakalantad sa ginaw, humina ang katawan ni Lay at nanaig ang pagod. Huminto siya upang magpahinga sandali at hindi sinasadyang nakatulog. Nang maglaon, ginising siya ng ilang kaibigan at inanyayahan siyang sumama sa kanila upang makipagkita kay Black. Tinutulungan na niya ngayon ang kanyang nakababatang kapatid sa isang maliit na tindahan. Ipinaliwanag ni Black na dating delivery rider din ang kanyang kapatid.
Dati silang nagtatrabaho bilang isang grupo at kilala sa bilis hanggang sa isang aksidente ang nag-iwan sa kanyang kapatid na may isang paan na lamang at naubos ang kanyang ipon sa kolehiyo para sa pagpapagamot. Mula noon, inilaan na ni Black ang sarili niya sa pagsuporta sa kapatid. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Black kung mayroon pa ring problema ang app ni Lei. Ibinigay niya kay Lei ang kanyang notebook ng ruta at nagsabing gusto niyang magkaroon ang bawat rider ng parehong pagkakataon na magtagumpay. Kung ang mga nawawalang ruta ang balakid, umaasa siyang maidadagdag iyon ni Lei sa app para makabenepisyo ang iba at kumita ng mas mahusay. Tinanggap ni Lei ang notebook ng may pasasalamat. Alam kung gaano kahalaga iyon. Nang gabing iyon, habang pauwi, napansin ni Lei ang asawa na nagtatrabaho sa isang beauty salon. Labis siyang naapektuhan ng tanawing ito. Pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ito mula sa kahirapan. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi siya nag-ingat at sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang pedicab. Kinailangan niyang magbayad ng kompensasyon kaya kukulangin na ang pambayad nila sa hinuhulugang bahay. Pagdating niya sa bahay, napuno ng matinding lungkot si Lei. Nakabili siya ng birthday cake para sa asawa, ngunit nasira ito sa aksidente. Napaiyak siya, pakiramdam niya ay isa siyang bigong asawa, ngunit tumanggi ang asawa na hayaan siyang isipin iyon. Pinaalalahanan niya itong ang kasal ay tungkol sa pagharap sa mga pagsubok ng magkasama hindi pagpapasan sa mga ito ng mag-isa. Para sa kanya, nagawa na ni Lei ang lahat ng magagawa ng isang asawa at ama. Hiniling niya sa asawa na tigilan na ang paghingi ng tawad at tandaan na magkasama sila sa labang ito. Kinabukasan, isang kinatawan mula sa bangko ang bumisita kay Lei. Binalaan siya nito na kung hindi niya babayaran ang mortgage na 2 buwan ng overdue ay iilitin na ng bangko ang bahay nila. Nangako si Lei na magbabayad siya bago matapos ang buwan, bago mismo ang deadline ng pagtatapos ng taon. Halos kasabay nito, nag-anunsyo ng isang special promo ang kumpanya. Ipinabatid ni Mr. Zhou sa lahat na magbibigay ang kumpanya ng bonus na nagkakahalaga ng 10 beses ng kanilang buwanang sweldo sa sino mang magiging number 1 delivery rider sa pagtatapos ng buwan. Agad na nag-alab ang determinasyon ni Lei at ng lahat ng rider sa narinig na balita. Nakita niya ito bilang kanyang huling pagkakataon upang masiguro ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, si Deshawn ang namumuna. Mula nang umalis si Black, mabilis na bumuti ang performance ni Deshawn. Ang rider na minsang nang insulto kay Black ay nasa pangalawang pwesto, habang si Lei naman ay sumusunod sa ikatlong pwesto. Habang tumatagal ay naging matindi ang kompetisyon. Bawat delivery ay mahalaga at ang tunggalian ni Lei at Deshawn ay pinag-uusapan sa buong kumpanya. Pagsapit ng mga huling araw ng Disyembre, naging tensyonado ang mga kaganapan. Nakatakda ang deadline sa hating gabi. Tabla sa punto sina Lei at Deshawn at isang huling delivery ang magpapasya sa mananalo. Habang nagmamadali si Lei upang tapusin ang kanyang huling order ay nagkaroon ng sakuna. Nabangga si Lei ng truck. Sa kabila ng kanyang mga sugat ay tumanggi si Lei na sumuko. Duguan at nananakit ang buong katawan, pinilit niyang tumayo at nagpatuloy sa paggalaw. Ang tanging nasa isip niya ay tapusin ang delivery at manalo sa gantimpala na maaaring magpabago sa buhay ng kanyang pamilya. Samantala, dahil maraming kinakarga sa elevator, napilitan si Deshawn na gumamit ng hagdan para marating ang 18th floor. Ngunit pagdating sa pupuntahang palapag ay sarado ang lahat ng pinto patungo sa customer niya. Balik kay Lei, binaliwala niya ang sakit at nagpatuloy, mas nagliliyab ang kanyang determinasyon kaysa dati. Sa wakas ay narating ni Lei ang nightclub, ang huling delivery point. Nalito siya sa ingay at nagkikislapang mga ilaw, at lumabo ang kanyang paningin, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Sa kabilang dako ng silid, kumaway sa kanya ang isang lalaki, senyales na siya ang nagpa-deliver. Ang tagpong iyon ang nagbigay kay Lei ng huling lakas na kailangan niya. Eksaktong 11:59 PM, kinumpirma ng customer ang order. Nagtagumpay si Lei. Sa gitna ng pagod at sakit, natapos niya ang delivery na magpapabago sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, sa National Delivery Riders Award Ceremony, nakatayo si Lei sa ilalim ng spotlight habang pinangalanan siyang Best Rider of the Year. Makalipas ang isang buwan, lumipat ang pamilya ni Lei sa katamtamang laki ng apartment sa labas ng Beijing. Sa perang napanalunan ni Lei, nabayaran niya ang lahat ng kanyang utang at ganap nang nakarecover ang kanyang ama.
Dahil naging epektibo ang na-develop niyang shortcut application, na-promote siya sa kumpanyang pinapasukan niya bilang direktor ng software application development. Nagbalik ang lahat sa ayos at mas mabuti na ang buhay niya kaysa dati. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Lei. Ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa kanya na huwag kailanman mawawala ang pagpapakumbaba. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang titulo o ang pera, kundi ang kapayapaan at kaligayahan ng kanyang pamilya.